Mas masakit pala kapag ang mahal mo sa buhay. Unti-unti kang nakakalimutan. Hindi namin alam kung kailan talaga nagsimula. Walang eksaktong petsa. Walang isang pangyayaring pwede mong ituro at sabihing, dito nagbago si nanay. Sa una, parang normal lang. Nakalimutan niya kung saan niya nilagay ang susi. Naulit ang kwento niya ng 3 beses sa isang araw. Tinawanan pa namin. Nanay, nasabi mo na yan kanina, biro ko. Ngumiti lang siya. Pero may kakaiba sa ngiti, parang pilit, parang naguguluhan. Hanggang isang araw, tinawag niya ako sa pangalan ng kapatid ko. Anak, ikaw ba si... Huminto siya. Napatingin sa akin na parang estranghero. Nanay, ako to, sagot ko, pilit ang ngiti. Anak mo, tumango siya. Pero hindi ako sigurado kung naintindihan niya o kung sinubukan lang niyang magpanggap. Doon ako unang kinabahan. Nang dalhin namin siya sa doktor, tahimik kaming magkakapatid sa sasakyan. Walang gustong magsalita. Parang kapag binanggit namin ang takot, magiging totoo na. Possible dementia, sabi ng doktor. Parang mabigat na bato ang ibinagsak sa dibdib ko. Dementia. Isang salitang hindi namin alam kung paano haharapin. Pag-uwi namin, doon nagsimula ang totoong laban. Hindi laban ni nanay, kundi laban naming magkakapatid. Ako ba lagi ang magbabantay? May trabaho rin ako. Hindi ko kaya yan, emotional. Hindi pwede sa bahay namin. Isa-isa kaming nagsalita. Isa-isa ring nasaktan. Habang kami nagtatalo, si nanay ay nakaupo lang sa sofa. Tahimik, nanonood ng TV na hindi naman niya naiintindihan. Minsan bigla siyang iiyak. Hindi niya alam kung bakit. Minsan magagalit siya. Sisigaw, bakit niyo ako pinagtutulungan? At mas masakit, may mga gabing titingnan niya ako at sasabihing, gusto ko nang umuwi, pero nasa bahay na siya. Paano mo ipapaliwanag sa isang ina na ang hinahanap niyang tahanan ay alaala na unti-unti nang nawawala? May mga araw na hindi niya kami kilala. May mga araw na tatawagin niya ang tatay naming matagal nang pumanaw. At sa bawat ganong sandali, para kaming unti-unting nilalamon ng lungkot. Pagod kami. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. May guilt kapag napapagod ka. May hiya kapag gusto mong tumakas. May galit sa sarili kapag naisip mong, sana hindi na lang ganito. Pero sa gitna ng lahat, may isang tanong na paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Paano ko aalagaan ang nanay ko? Nang hindi ko siya masaktan kahit hindi na niya alam kung sino ako. At doon ko naintindihan, hindi lang pala memorya ni nanay ang nawawala. Pati kami unti-unti ring binabago ng sakit na ito. Hindi namin alam kung kakayanin namin. Hindi namin alam kung paano magtatagal. Pero isang bagay ang malinaw. Ito pa lang ang simula. At sa simula ng demensya ni nanay, nagsisimula pa lang din ang pinakamahirap naming papel, ang maging anak. Kahit hindi na kami kilala ng ina namin, hindi ko alam kung sino kayo, pero ramdam kong mahal ninyo ako. Hindi alam ni nanay kung anong araw na. Hindi rin niya alam kung anong oras. Minsan, hindi na rin niya alam kung nasaan siya. Pero alam niya ang pakiramdam ng takot. Nagising siya isang umaga na may mga boses sa paligid. May mga mukha, may mga matang nakatingin sa kanya na puno ng pag-aalala. Bakit kayo ganyan tumingin? Tanong niya, nanginginig ang boses. May nagawa ba akong mali? Walang agad sumagot. Ngumiti lang kami. Piliting ngumiti kahit basag na ang loob. Sa isip ni nanay, parang may kulog, parang may ulap na bumababa sa utak niya. Unti-unting tinatakpan ang mga alaala. May mga sandaling malinaw, naalala niya ang kusina, ang amoy ng sinigang, ang pagtawa ng mga anak niya noong bata pa. Pero bigla itong nawawala, parang kandilang hinipan ng hangin. Nasaan ang mga anak ko? Tanong niya minsan, nasa harap niya kami. Pero hindi niya kami kilala. May takot sa mata niya kapag hindi niya maalala ang pangalan namin. Parang nahihiya siyang magtanong. Parang kasalanan ng makalimot. Minsan tatawagin niya ako sa pangalan ng kapatid ko. Minsan tatawagin niya ako sa pangalan ng sarili niyang ina na matagal nang wala. At sa bawat pagkakamali niya, makikita mo ang bigat sa balikat niya. Pasensya na, bulong niya. Parang ang tanga-tanga ko na, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin, hindi nanay. May sakit ka lang. Pero paano mo ipapaliwanag ang demensya sa isang taong unti-unting nawawalan ng kakayahang umintindi? May mga gabi na bigla siyang magigising, hinihingal, pawisan. May kukuha sa akin, sabi niya minsan. Hindi ko alam kung sino sila. Yakapin ko siya, mahigpit. Kahit minsan, hindi niya alam kung sino ang yumayakap. Safe ka na bulong ko. Nandito ka sa bahay.
Ngunit sa isip niya hindi ligtas ang mundo. Ang bawat bagong mukha ay banta, ang bawat pagbabago ay takot. Ang bawat tanong na hindi niya masagot ay parang sugat sa loob. Masakit pala ang demensya hindi lang dahil nakakalimot ka, kundi dahil alam mong may nawawala, pero hindi mo alam kung paano ito pigilan. At sa gitna ng pagkalito niya, may isang bagay na hindi nawawala. Kapag umiiyak siya, hinahanap niya ang kamay ng anak niya. Hindi niya alam ang pangalan namin. Hindi niya alam ang edad namin. Pero hinahanap niya ang haplos. Doon ko naintindihan, kahit nawawala ang alaala, nandyan pa rin ang pakiramdam. Ramdam ni nanay ang pagod namin. Ramdam niya ang lungkot. Ramdam niya ang takot. At minsan sa isang malinaw na sandali, tumingin siya sa akin at sinabi, "Kung pabigat na ako, pwede niyo na akong iwan." Doon ako tuluyang nabasag. Paano mo sasabihin sa isang ina na ang takot niyang iwanan ay mas masakit pa kaysa sa pagod? At sa gabing iyon habang tulog si nanay, kami namang magkakapatid ang gising. May tanong na hindi na namin maiiwasan hanggang kailan namin kakayanin. Kung pati si nanay ay unti-unti nang nawawala sa sarili niya. Hindi kami nag-away dahil ayaw namin kay nanay. Nag-away kami dahil pagod na kaming lahat. Hindi sa harap ni nanay nagsimula ang away. Nagsimula ito sa kusina, sa mababang boses, sa mga salitang pinipigilan. Ako na naman ba ang magbabantay mamaya? May pasok pa ako bukas. Hindi ko kaya mag-overnight. Emotional ako. Isa-isa kaming nagsalita. Isa-isa ring may tinatagong pagod. Tahimik si nanay sa sala. Nanonood ng TV na hindi niya naiintindihan. Paminsan-minsan tatawag, "Anak?" Kahit hindi niya alam kung sino ang tinatawag. "Sandali lang, Nay," sagot ko. Pero ang totoo, wala kaming sandali, doon nagsimula ang sumbatan. "Madali lang sa'yo kasi malayo ka. Ikaw naman, ikaw ang paborito. Hindi niyo alam ang bigat kasi hindi kayo ang kasama araw-araw." Mas tumataas ang boses. Mas bumibigat ang hangin. Hindi ko ginusto to, sigaw ng isa. "Ako rin," sagot ng isa pa. Pero bakit parang ako lang ang naiwan? Walang gustong umamin na pagod. Dahil kapag umamin ka, parang inaamin mo ring gusto mong tumakas. May isang kapatid na umiyak. May isang napaupo. May isang tumahimik. Iyon ang pinaka nakakatakot. At doon sa gitna ng sigawan, may boses na biglang sumingit. "Bakit kayo galit?" Si nanay. Nakatayo siya sa pintuan. Nanginginig ang kamay. Naguguluhan ang mata. "May kasalanan ba ako?" tanong niya. "Pasensya na kung pabigat na ako." Parang may humampas sa dibdib naming lahat. "Hindi, Nay," sabay-sabay naming sabi. Pero huli na, umiiyak na siya. "Hindi ko sinasadya," sabi niya. Hindi ko alam kung bakit ganito na ako. Lumapit ako at niyakap siya. Ramdam ko ang nipis ng katawan niya. Ramdam ko ang takot. "Wag niyo akong iiwan," bulong niya. Parang bata. Parang kami na ang magulang. At doon ko naintindihan. Hindi lang pala si nanay ang nawawala. Kami rin, nawawala kami sa galit. Sa pagod sa guilt. Pagkatapos naming patahanin si nanay, bumalik kami sa kusina, mas tahimik, mas basag. "Hindi tayo pwedeng mag-away sa harap niya," sabi ko. Mas lalo lang siyang matatakot. Tumango ang lahat pero walang solusyon. Sino ang mag-aalaga? Sino ang mag-a-adjust? Sino ang bibitaw sa trabaho? Sino ang susuko sa sarili niyang buhay? Walang gustong sumagot. Dahil alam naming lahat, kahit sino ang pumili, may masasaktan. May kapatid na nagsabing, "Hindi ko na kaya." May isa namang pabulong, pero sino pa? Tahimik ulit. Sa gabing yon habang natutulog, si nanay, kami namang magkakapatid ang gising. Hindi kami nag-usap. Pero pare-pareho ang iniisip namin, paano ka magiging mabuting anak kung pakiramdam mo nauubos ka na? At doon ko napagtanto, ang demensya ni nanay ay hindi lang pagsubok ng alaala. Ito ay pagsubok ng pagmamahal. Hindi kung mahal mo siya, kundi hanggang saan mo kayang magmahal nang hindi mo tuluyang mawala ang sarili mo. At sa pagitan ng pag-aalaga at pagkapagod, isang desisyon ang papalapit. Hindi pa namin alam kung ano. Pero ramdam naming hindi na pwedeng ganito palagi. Minsan hindi tanong kung mahal mo ang magulang mo, kundi kung hanggang saan mo kayang maubos ang sarili mo. Hindi na namin kayang ipagpaliban. Ramdam namin iyon sa pagod naming lahat. Sa eye bags, sa maikling sagot, sa katahimikang mas mabigat pa sa sigawan. Umupo kaming magkakapatid sa mesa. Walang pagkain, walang tsa. Desisyon lang. Hindi na sapat ang bantay-bantay, sabi ng panganay. Kailangan na ni nanay ng full-time care. Walang sumagot agad.
Caregiver, sabi ng isa. Mahal, hindi natin kaya buwan-buwan. Nursing home? Bulong ng isa pa. Agad kaming napatingin sa isa't isa. Parang may sinabing bawal. Hindi natin pwedeng ipasok si nanay doon, may sumagot. Baka isipin niyang iniwan natin siya. Tahimik kaming lahat. Dahil iyon din ang takot naming lahat. Sa sala, si nanay ay nakaupo sa paborito niyang upuan. Hawak ang lumang rosaryo. Paulit-ulit ang dasal. Kahit minsan mali-mali ang salita, pwede namang isa na lang sa atin ang mag-alaga, sabi ng bunso halos pabulong. Ako na lang. Napatingin kami sa kanya. May tapang sa boses, pero may takot sa mata. Sigurado ka, tanong ko. Alam mo bang hindi lang oras ang mawawala? Pati trabaho, pahinga, sarili? Tumango siya. Pero may luha na agad. Hindi ko kayang makita si nanay na natatakot, sabi niya. Hindi ko kayang iwan. Doon ako napayuko. Dahil alam naming lahat ang ibig sabihin noon, may isang mauubos para mabuhay ang iba. Lumapit si nanay sa amin. Hindi niya alam ang pinag-uusapan namin, pero ramdam niya ang bigat. May problema ba? Tanong niya. Kasalanan ko ba? Agad naming sinabi, hindi, nay. Sabay-sabay, parang rehearsal. Ngumiti siya, yung ngiting may halong hiya at takot. Kung pabigat na ako, sabi niya, sabihin niyo lang ha. Parang may pumutok sa loob ko. Nanay, sabi ko, niluhod ko siya. Hindi ka pabigat. Pero paano mo ipapaliwanag sa isang inang unti-unti nang nawawala na ang sistema ang mabigat? Hindi siya. Nang gabing iyon, nagpa siya kaming subukan muna ang caregiver. Part-time trial lang. Hindi dahil iyon ang pinakamahusay, kundi dahil iyon ang pinakamagaan na sakit sa ngayon. Pero kahit may caregiver, hindi pa rin kami nakahinga. May mga araw na ayaw ni nanay sa bagong tao. Sisigaw. Magagalit, umalis ka. Hindi kita kilala. May mga gabing tatawag siya sa amin, iyak ng iyak. Uuwi na ako, pero nasa bahay na siya. At sa gitna ng lahat, unti-unting nagbago ang buhay ng bunso. Siya ang laging tinatawagan, siya ang laging umuuwi ng maaga, siya ang laging nag-a-adjust. Isang gabi, nakita ko siyang nakaupo sa hagdan. Tahimik, pagod na pagod. Okay ka lang? Tanong ko, umiling siya. Mahal ko si nanay, sabi niya. Pero natatakot ako. Baka dumating ang araw na magising ako at hindi ko nakilala ang sarili ko. Wala akong naisagot. Dahil iyon ang kinatatakutan naming lahat. Ang magmahal ng sobra hanggang sa mawala ka rin. At doon ko naintindihan. Ang desisyon na ito ay walang panalo. Caregiver, nursing home o isang anak, kahit alin ang piliin may masasaktan. Pero may isang bagay kaming napagkasunduan bago kami natulog. Hindi namin hahayaang maramdaman ni nanay na siya ang dahilan ng pagkasira namin. Kahit sa loob-loob namin, kami na ang unti-unting nauubos. At sa dilim ng gabing iyon, isang tanong ang nakabitin sa hangin. Hanggang kailan namin kakayanin? Bago may tuluyang bumigay, paano ka magpapaalam sa isang inang buhay pa? Pero unti-unti nang nawawala. May mga umagang gigising si nanay na malinaw ang mata. Haraw na parang bumalik ang dating siya. Ngumiti, nagbiro, tinawag kami sa tamang pangalan at doon kami umaasa na baka mali lang ang lahat, na baka kaya pa. Pero mas madalas ang umagang gising siya na may takot. Hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi niya alam kung sino kami. At ang unang tanong niya ay laging pareho. Uwi na ba ako? Sa una, sinasabi naming, nay. Kahit nasa bahay na siya, kahit wala na siyang uuwi ang alaala. Natuto kaming magsinungaling, hindi para manakit kundi para hindi siya matakot. May mga araw na galit siya, sisigaw, magwawala. Bakit niyo ako kinukulong? Hindi ako baliw. At pagkatapos ng galit, darating ang lungkot. Uupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang kamay ko, mahina ang boses. Anak, pasensya na kung ganito na ako. Doon ako tuluyang nauupos. Hindi mo kasalanan, nay, sagot ko. Paulit-ulit. Kahit minsan hindi na niya naiintindihan. May mga gabi na nakatitig lang ako sa kanya habang natutulog. Pinapanood ko ang paghinga niya. Iniisip ko ang nanay na kilala ko, ang malakas, ang palaban, ang laging inuuna ang mga anak. At ngayon, ako na ang naggugupit ng kuko niya. Ako na ang nagpapalit ng damit niya. Ako na ang nagpapaalala sa kanya kung paano kumain. Minsan sa gitna ng kalinawan, bigla niyang sinabi, mahal na mahal ko kayo. Napatingin kaming magkakapatid sa isa't isa. Parang regalo ang sandaling yon. Mahal ka rin namin, nay, sabay-sabay naming sagot. Ngumiti siya. At pagkatapos ng ilang segundo, nagtanong ulit, sino kayo? At doon namin natutunan ang pinakamahirap na paalam. Hindi ito isang beses lang. Ito ay paalam araw-araw, paalam sa alaala niya,
Paalam sa mga kwentong hindi na niya matatapos. Paalam sa nanay na kilala namin. Pero hindi pa rin kami umaalis dahil kahit wala na ang alaala, nandyan pa rin ang damdamin. Kapag malambing ka sa kanya, kumakalma siya. Kapag mahinahon ang boses mo, humuhupa ang takot. Kapag hawak mo ang kamay niya, tahimik ang mundo. Doon namin naintindihan ang demensya ay nagnanakaw ng memorya. Pero hindi nito kayang burahin ang pagmamahal. Kaya natuto kaming magmahal ng iba. Hindi na kami naghihintay na maalala niya kami. Kami ang aalala para sa kanya. At sa isang tahimik na gabi, habang hinahaplos ko ang buhok niya, binulong ko, "Okay lang, Nay. Kami na ang bahala. Pwede kang magpahinga." Hindi ko alam kung naintindihan niya, pero ngumiti siya, isang payapang ngiti. At doon ko na-realize, ang tunay na pamamaalam ay hindi ang pag-alis. Ito ay ang pananatili, kahit masakit, kahit nakakapagod, kahit araw-araw kang nagluluksa sa taong buhay pa. Kung may isang aral ang kwentong ito yon. Hindi ka masamang anak kapag napapagod ka. Hindi ka makasarili kapag umiiyak ka. At hindi ka nagkulang kahit minsan mong hilingin na sana matapos na ang sakit. Ang demensya ay hindi lang sakit ng isip. Ito ay pagsubok ng puso. At kung binabasa mo ito ngayon at may inaalagaan kang mahal sa buhay, hindi ka nag-iisa. Tahimik ang laban mo, pero napakalakas mo.